Ito ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang, ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig na Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila, number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Los Angeles. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam ba kung sa'yo ay magpapasaya? At siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila. Kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawa. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Sa iRadio, marami kang matututunan. Salita ng Diyos tiyak mong malalaman. Mula sa mga pastor na nagpapugian. Pastor Sunny na pwede mong lapitan. Pastor James na talagang maaasahan. Pastor Franz, Pastor Levi at Pastor Norman. 3 brothers na talagang pangmalakasan. Marami pang iba pero ngayon sila'y pagbigyan. Mga host, aba hindi magpapakabo. Brother Ramon ang nag-iisang machong host. Siyempre si Lola Sweetie na laging pwede. Isa man na atawa niyang nakaka-energy. Pero pa, Doc Espina, very bright. Balitaktakan niya talagang mapapa-alright. Lahat yan, dito lamang matatagpuan. Kaya wala nang iba pang dapat puntahan. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Alright, thank you Rejoice para sa ating magandang iRadio Jingle opening song. And magandang morning Metro Manila and buong Pilipinas. And also sa Los Angeles, magandang gabi sa inyo dyan. Today is Saturday, June 26, 2021.
At napagkainit. Yung aking partner dito ay as usual, yung pag Sabado, day off daw niya. So, sabi niya, doon na lang daw siya sa papahinga na lang siya. But anyway, no matter what, tuloy-tuloy pa rin tayo ngayon sa ating Bible study, Global Bible Study. At bago tayo mag-umpisa ay nais natin batiin ang ating mga ka-Bible, mga kasamahan natin dito sa Bible study ngayon. Si Lala Carmina and ang aking sister, si Chiki Chan. And we have also Eka. Ayan, si Eka Andres Velasco. Diyan din siya. Sister Nelda. Hello, Sister Nelda. Kamusta kayo dyan? Together with Ate Berna Delpin. Ayan, may mahilig sa talagang pag-Sabado. Lagi silang present dito, no matter what. Although napakainit ng panahon dito sa amin dito sa Los Angeles, ay hopefully, hindi pa yung tag-init yan. Ano pa lang yung pag-umpisa pa lang yung ating tawag dito, itong summer na ito, yung summer heat. 2 linggo na po kami binabayo ng heat wave. But hopefully, setup natin naman dito ay sa studio ay okay naman, and we have air conditioning para palamigin yung ating system. Ano pa ba? Wala na, no? Yung mga magte-take notes po dyan, ready kayo dyan at baka magtatawag tayo mamaya ng mga inyong mga naisulat, yung mga na-notes ninyo, and alam nyo naman ang kasunod niyan. Pero bago lahat, tawagan muna natin si Pastor James kung nandiyan na siya ngayon, at siguro naman ay ready na siya ngayon. Pastor James, come in. Andiyan ka na ba? Pastor. Can you hear me now? Huh? Can you hear me now? Yeah, I can hear you now. Loud and clear. Loud and clear. Okay. Patay na. Yung patay mo yung background mo. Yung yung Facebook. Yung patay mo yung background. Yan. Ayan. Okay na? Okay na. Yan. Alright. Ayan. Magandang araw po sa inyo lahat. Aha. Wala yung assistant mo ngayon. Yun. Iniwan ko dahil ko hat na hat siya sa mga damo. At saka, doon sa church kanina? Oo. May pinuntahan kami. Bumili kami ng mga materyales ni Celso. Oo. Tsaka tapos bumalik kami sa church. Ayun. Inayos nila yung ating garden. Tapos umuwi na ko dito dahil nag-prepare na ako sa ating Bible study. Yung mga anak ni Net Bulos, nansisipag, lalo na yung dalawa, yung magkapatid. Alam mo yung panganay, dumudugo na ilong dahil sa init kanina. Sabi ko, okay ka lang ba? Sabi niya, okay lang, tito, kanya. Gusto mo sabihin ko sa mami mo, wag na lang daw, mag-aalala lang daw yun. At least na-experience yung mga batang ganyan. No? I know, yung bang masunurin yung mga bata, mababait talaga sila. Kaya lang, syempre, yung sa sobrang init kanina, sabi ko, that's it, tama na yan. Ayaw tumigil ng dalawang bata. Yeah. Naku. Kaya di mo nakikita yung background ko ngayon, medyo maliwanag. Anong ginawa? Pinagtatanggal mo yung nakasabit dyan. Kasi naarawan din ako kanina kasi kami ni Max Celso, nagbuhat din ako ng mga kanina sa Home Depot mga simento. Kaya nangitim ako, kaya sabi ko, tama background ko. Pagka ganitong summer, talagang ang kulay natin maglalabasan talagang na kulay kayumanggi. Yeah. Dati naman akong kayumanggi. Ayos lang yun. Lalong taga-Bagyo. Talagang kulay. Kaya lang magkaputi dito Iba pumuputi. Ay, nako. Sige. Nasa iyo ng mikropono. Baka masaya. Maganda yung topic mo ngayon dinidiscuss mo sa akin yung tungkol A Time to Die. Diba? A time to kill. A time to kill ba? Ito yun ang verse 3 ng ating pag-aaral ngayon. Okay.
So, bago sa lahat, tayo po ay manalangin. No? Tayo po ay manalangin. So, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kaming lumalapit sa inyo at nagpapasalamat sa oras naman po na itinakdan nyo sa amin na kami po ay makapagpulong-pulong at makapag-aral ng inyong mga salita. At sa ganun nga ay patuloy po, Panginoon, bigyan nyo kami ng iyong kagalakan, puso at karunungan upang sa ganun nga, Panginoon, ay matunghayan po namin ang gusto nyo pong ipaabot po sa amin, lalo po sa mga sinabi po ni Solomon na medyo matalinhaga po ang mga pagsasalita niya po sa amin. Ngunit sa inyong banal na espiritu, natutulungan po kami na alamin ang iyong mga salita dahil bibigyan nyo kami ng iyong karunungan, ay makikita po namin kung paano po namin po maintindihan ang mga salita ninyo. Purihin ka, Panginoon, at salamat din po sa mga buhay ng mga nakikinig ngayon, saan man sila ngayon, patuloy na pagpalain sila, at ganoon na nga sa aming lahat, ay sa aming pag-aaral, Panginoon, bigyan nyo kami ng iyong kagalakan at ang iyong mga karunungan. At patuloy dalangin namin sa matamis na pangalan ni Kristo. Amen. 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 Medyo tatablan yata ako ng kung dito may sikat ng araw medyo nilipat ako ng sandali. Yan. Ganon. Yan. Okay ba? Ayos. Kasi yung araw nagre-reflect Ganun. Akala ko nasa gitna ka ng araw. So, nagre-reflect yung ilaw sa wall. So, kaya Nakakasilaw ba? nag-deflect dito. Wala tayong book Yan. Okay na yan? Okay. Okay. So mga kapatid, magandang araw po sa inyong lahat. Salamat naman po at magkakasama na naman po tayo sa Sabadong ito, sa linggo dyan. At okay po wifi mo dyan. Nakakaingit ka. Mainit masyadong yung ventilador ko kakapiranggot Anyway, makikita natin po dito ang ating share ko po dito sa inyo yung ating verse for yung ating verse for today, no? Ito, at saka salamat po sa mga buhay ng mga ating mga nakapasod ngayon. Nakikita nyo na po ba ito? Nakikita nyo na? Ito po yung ating ang title po ng ating pag-aaral ngayon is lahat ito, ang good ito is A Time for Everything, no? Part 2. Ecclesiastes 1, back ang natin, let's rewind natin, no? Ecclesiastes 3:1, to everything there is a season and a time to everything activity under the sun. So ibig sabihin nito, lahat ng panahon po, lahat ng mga gawain po natin ay mayroong pagkapanahunan. So, and a time to every activity under the sun. Ibig sabihin nito, lahat ito ay mayroon ng oras. Sa lahat ng nandito sa ilalim ng sun, sabi nga ng araw na to, dito sa buong mundo, ay may kapanahunan ng lahat na yan. Naitakda na yung mga oras. No? May oras na yan. At napag-aralan po natin ng una, ay yung a time to be born and a time to die. So, napag-aralan po natin to last week. No? A time to plant and a time to pluck up which is planted. So, ngayon po ay ating pag-aralan naman po yung Ecclesiastes 3:3, no? A time to kill and a time to heal. A time to break down and a time to build up. Sa unang pagkabasa siguro to, mga kapatid, medyo, pwede na akong pumatay. Oo, sa pagkaintindi natin to, tama yun, pwede na tayong pumatay. Pero sa Panginoon, no, hindi po yun ang ibig niya sabihin. Sorry Lord, sorry. Nahulog na aking Bible. So, ang ibig po sabihin nito, a time to kill and a time to heal, ay para sa Panginoon po yun. No? Hindi po sa atin. Kasi mayroon pong binigay na commandment ang ating Panginoon, kung maalala nyo, doon sa Mount Sinai, nung
nung umakyat po si Moses sa bundok, ay sinulat ng Panginoon Diyos sa tableta ang Ten Commandments. Ang isang commandment doon ay thou shall not kill. So ibig sabihin yan, para sa atin yun, yung mga commandment na yun, no? Ibig sabihin, wala tayong karapatan pumatay. Ibig sabihin yan, no? Thou shall not kill. Pero, Pastor, bakit ang dami pong gumagawa nun? Well, hindi kasi po nila sinusunod ang isang commandment na yon. Paano naman po yung nakapatay na? Well, wala tayong magagawa doon. Nagawa na nila yung binayolate nilang commandment na yon. Ang importante, sana, ay humingi sila ng tawad. No? Humingi sila ng tawad sa Panginoon Diyos. At doon sa mga kanila pong nasaktan o mga kamag-anak na ng pinatay niya, no? Pero ang sabi ng Panginoon, thou shall not kill. So it's a violation of the Ten Commandments kapag tayo pumatay. Pero bakit dito sabi ni Solomon, a time to kill and a time to heal? Ang ibig sabihin po nito ay para sa Panginoon. May oras po siya, no? Ito yung oras ng Panginoon na mayroon pong mamamatay. Mayroon siyang ipapapatay. And a time to heal. Yung mayroon din siyang oras na tawag nito yung kapag heal, yung tawag sa Tagalog sa heal, yung papatay at yung pagpapagaling, no? Pagpapagaling. Anong ibig sabihin po nito na bakit ang Panginoon ay kailangan ay pumatay siya ng tao? Tandaan natin dito, mga kapatid, that God is in His sovereignty. He is the creator, no? He is the creator of life. At the same time, dahil nagkaroon ng kasalanan, sumama po ang kamatayan. Okay? Sumama po ang kamatayan doon. But at dahil doon, gusto niya pong ayusin ang buong mundo. Pero para niya po ayusin ang buong mundo, kailangan po mayroon pong matatanggal. Mayroong mamamatay. No, time to kill. So makikita natin dito na God sent His people na naging sundalo, no? Yung mga sundalo. Kasi maalala natin doon sa panahon ni Moses, no? Si Moses ay wala pa namang sundalo doon noon. Wala pa namang mga sundalo. Pero dahil kay Joshua, nagkaroon sila ng mga military forces na nakagagawa sila ng mga forces nila. Dahil kung matatandaan natin, habang naglalakad sila doon sa wilderness, no, marami pong mga kaaway na yung tinambangan sila doon sa ilang, no. Kaya maalala niyo po yung aking pag-aral sa nung Wednesday na bakit na lang po gustong ipapatay ng Panginoon Diyos yung ni Agag, bakit? Kasi sila po yung unang nag-atake. Nalakad po ang mga Pastor, nagpuputol wilderness. Sila po yung umatake sa kanila. Unang mga naging kaaway ng Israel. So, makikita natin dito na sila po yung pumatay sa mga ilang mga mahihinang mga Hudyo. Ang ginawa pa nila, patraidor na pumatay sila. So nagalit ang Panginoon Diyos. Sabi niya, isulat mo to, Moses, at sabihin mo kay Joshua, no, na kailangan lagi niyong alalahanin itong utos na to, dahil darating ang panahon na lilikumin ko ang bansang Agag, yung kay Agag, yung hakarihan ni Agag, no, yung Amalekites, no. Kaya nung dumating po si Solomon sa panahon ni Samuel at saka si Haring David, Haring Saul, sila po ang nagpapatay lahat ng mga yun . Pero ang masaklap nun, nagtira sila ng buhay. Sabi ng Panginoon kasi kailangan patayin nyo lahat yun . Lahat mula sa lalaki, babae, hanggang sa lahat ng mga klaseng hayop. Wala silang ititira.
pero mayroon sila pong tinira. Yun ang masaklap nun eh. Na mayroon po silang itinirang mga hayop at saka nabuhay pa yung hari nila. Eh ang utos ng Panginoon, kailangan lipunin lahat sila. Walang buhayin. So, there is always a time to kill. Para sa Panginoon yun eh. Kasi mayroon pong purpose. May purpose sa mga ginagawa ng Panginoon Diyos. Alam niyo kung bakit nangyari yun? No? Kasi gusto ng Panginoon kapag nawala na lahat sila, ni mga tawag nito yung generation of that, wala na pong sisibol sa kanila eh. Kaya kapag wala na sisibol sa kanila, wala na pong kaaway. Wala na magiging kaaway ng Israel. Kaya makikita nyo ngayon, mayroon po silang binuhay eh. Kaya ngayon, sa panahon ngayon, marami pong lumalaban sa Israel ngayon. Maraming bansa na ayaw sa Israel. Kasi hindi nila tinapos ang trabaho eh. Hindi nila tinapos ang trabaho eh. Kaya makikita nyo kapag binaliwala natin yung utos ng Panginoon Diyos, mayroon palang kinakahitnan sa future eh. Ito ngayon ang nangyayari sa Israel. No? Sa bansang Israel, bakit they are defending themselves right now? Because yung mga ninuuna-unang mga kanila, nung panahon ni David, tsaka si Samuel, hindi nila tinapos yung utos ng Diyos eh. Meron silang binuhay. Kasi, there's a time to kill. Sa mga ito, sa mga sundalo lang ito, sa mga sundalong inatasan para lipunin ang masasama. No? Sa mga masasama. So, makikita natin. At saka, a time to heal, ang to heal is pagpapagaling din. May oras din ng pagpapagaling, no? Ano to? Kaya makikita nyo yung ginawa ng Panginoong Jesucristo when people came to him in a very large crowd in chapter 5 and the end of chapter 4, makikita nyo mula labas ng Jerusalem, no, hanggang sa labas ng Jordan, marami pong pumunta doon kay Panginoon Jesucristo. Anong ginawa ng Panginoon Jesucristo? Jesus Christ healed a lot of people who are sick. No? So may oras ng paghihilom, may oras ng pagpapagaling. No? Ganun din sa atin, kung itutumbas natin ngayon, kung tayo po ay masakit, no, kailangan magpagaling tayo. No? Hilingin natin ang mga doctors na gagamitin ng Panginoon Diyos na magpapagaling tayo. A time to break down. Ano to? Doon sa panahon ng Panginoon Kristo, kailangan mawasak ang Jerusalem eh. No, bakit kailangan mawasak ang Jerusalem? Kasi ilan sa mga kanyang yung mga itinalaga ng mga Hudyong kanilang mga hari, no? Yung mga binoto nilang mga hari nila, at yung mga hari na yon ay nagkaroon ng yung mga Diyos-Diyosan, no? Nagpatuloy sila ng mga hintil doon sa kanilang palasyo na pinagbabawal ng Diyos. Kaya sabi niya, kailangan linisin niyo to. Kailangan mawasak lahat yan. Wala ako dapat makitang remnant ng anumang bagay na paganism or mga taga-ibayo. Kaya kailangan malinis yun eh. Kasi, alam nyo, sabi ng Panginoon, maralan yung pinag-alalan natin noon, ano ang kaugnayan ng kadiliman at saka sa mga kaliwanagan? Anong kaugnayan ng Panginoong Jesucristo kay Belial, no? Kay Satanas? Wala pang ugnayan niya. Kaya, kailangan malinis. Kaya tanggalin natin lahat yan. Paano naman sa ating buhay? Kung tayo po ay tunay na tagasunod ng Panginoong Jesucristo, alisin natin ang mga yan. Lahat ng mga makabundo, makasatanas, lahat ng mga hindi pwede, alisin na natin yan. Pati yung mga masasamang ugali, kailangan maalis yan. Kailangan linisin ng Panginoong Diyos yan eh. Kaya, alam nyo kapatid, mahirap eh. Kasi, nakaugat na sa atin at nakaugalian na natin yung mga bagay na yun eh. Dahil sa ating kultura. Hindi ko naman sinasabing masama ang kultura. No, but there are things that in our culture, kung hindi po sang-ayon sa salita ng Diyos, alisin natin. Alisin natin. Kasi yun ang nakakapit sa ugat natin na mahirap tanggalin eh. Mahirap tanggalin yun.
At kung nakakapit yun, of course, masasaktan tayo kapag tinatanggal natin. Pero mga kapatid, kung sa tamang isip tayo, sinasabi kong tamang isip, kasi kailangan alam natin yung tama at mali. No? Kaya nga, nung kinain yung prutas, nalaman na natin the good and bad. Pero kasi minsan, pinag-ahalo natin yung good and bad, kaya nagiging kompromiso sa atin. No? Kaya malaman natin, mga kapatid, para alam natin kung saan tayo ngayon titimbang, kung saan tayo papanig. No? Hindi pwede yung, pwede naman ako dito dahil ginagawa ng buong mundo eh. KJ mo naman, pastor, lahat tayo ginagawa natin to. Maging KJ na ako sa inyong lahat. No? Kung sila po ay gumagawa ng ito, sa akin hindi na dahil noon nandun ako, okay sa akin yun eh. Pero sabi ng Panginoon, diyan ba ako titira sa tahanan mong yan? Sa katawang mong yan na puro maraming ginagawang hindi maganda? Diyos na banal siya. Hindi ba? So, tingnan natin. So, time to break down. Kailangan ma-breakdown lahat yung mga ating mga pinapasan na makamundo. Then, a time to build up. Ano yon? Dahan-dahan natin na i-build up ang ating sarili sa salita ng Diyos. Paano po natin i-build up ang salita ng Diyos sa ating buhay? By the fruits of the Holy Spirit. Sabi niya, when you have the fruit of the Holy Spirit in Colossians chapter 5, verse 22, having the fruit of the Holy Spirit, kagaya ng love, kindness, no? yung mga self-control, kapag nasa atin ng mga yon, kung gumagalaw ang mga salita ng Diyos sa ating buhay yun, nabibuild up tayo ngayon. When we are being built up by that, lalo tayong nagiging, yun ang proseso ng pagiging pinapabanal. Okay? Pinapabanal tayo ng Diyos. Dahil, bakit kailangan pinapabanal tayo ng Panginoon Diyos? Dahil gusto niya na pagdating ng panahon, tayo ay kagaya niya. We are imitating our Lord Jesus Christ. Bakit? Sa takda ng panahon, ibig ko sabihin to, ikaw ang gagamitin ng Diyos na maging ilaw. No? You will become the salt and the light of the world. Ikaw yung nag-iilaw sa tahanan nyo o sa inyong mga kapitbahay dahil ikaw yung mayroon na yun na inayos mo ang sarili mo sa Panginoon Diyos at yun, makikita ng tao. Yun ang magiging ilaw mo sa tao eh. Yung pagiging kindness mo, magiging self-control mo, magiging loving ka na, kahit anong mangyari, nandun yung mga fruit of the Holy Spirit. Pasensyoso ka na, no, di ba? Yun ang mga prutas ng Banal na Espiritu. Ikaw na ngayon nag-iilaw, nakikita nila yon. Kapag nakikita nila yon, ang mga na nasa dilim, gusto nilang pumunta sa liwanag eh. Di nyo ba? Di nyo ba nakikita kahit yung mga hayop, no? Kapag may araw, doon gusto nila doon. Pastor James, hello. Kasi, Pastor James, napuputol ka. Pastor James, napuputol ka. ikaw yun eh. Ikaw at ako na nakarinig ng salita ng Diyos, gagamitin kita. Kaya, huwag tayo po yung kapag alam na natin na nasa proseso po tayo ng pag-aayos ng Panginoon Diyos, huwag natin patagalin dahil kailangan ikaw yung, lalong-lalo sa mga pamilya mo, na hindi pa, mayroon ka pang mga kapamilya, kamag-anak, mga kaaway, na hindi pa nakakakilala ng Panginoon Diyos. Puputol ka. Ay kailangan tayo nakarinig ng salita, tayo yung mag-iilaw. No? Kaya there's a time to kill, hindi po yung ikaw ang pumatay. No? Ikaw yung, may panahon na pala akong papatay ng tao kung gusto ko. That is what you call selfishness. No? No? Na walang pahintulot ng Diyos at saka wala kang karapatan kumuha ng buhay ng ibang tao. Alam nyo, yung mga sundalo,
na biyayaan sila ng ng Panginoon Diyos na kumuha ng buhay eh. Kasi sundalo sila eh. Kung hindi ka sundalo, wala kang karapatan. No, wala kang karapatan. Sundalo sila, they only do that to protect others, to protect the country. Hindi naman nila ginagawa yun na paglabas nila, pumapatay na silang gano'n. Hindi eh. Hindi gano'n eh. Unless na nakikita natin sa TV, dahil nga maybe of, tawag nito, yung war shock. Nagkaroon sila ng problema, di nila alam na, kala nila nandun pa rin sila sa gera. Those are psychological and, tawag nito, physical na mayroon na silang diferensya. Pero a true soldier never goes out there and without an order. At makikita natin dito na ganoon din po sa Panginoon eh. God ordered David, God ordered Joshua, God ordered his leaders na to go and fight. No. Bakit? May reason eh. And they are given the blessings of the Lord. No. Siya lang kasi may karapatan gumawa nun eh. Hindi tayo. Hindi tayo. Kaya makikita nyo po dito, ang bansang Amerika po, siya po ang pinakapulis ng buong mundo. Ano? Kaya makikita mo ang Amerika, kung may problema sa Middle East, nagpapadala sila doon eh. To police lang yun, to police. No, iayos sila yung nag-aayos doon. Pero kung may problema, siyempre nakakagera talaga yun. Nakakagera. Kailangan, they have to protect also the livelihood of the others. Pero bago sila pumunta doon, sangkatutak na debate yan. Sangkatutak na panalangin yan. Sangkatutak na hinihingi nila ang blessing ng Panginoon Diyos dyan. No. To protect. Kaya makikita nyo po, nung unang panahon pa, di pa naman nung kalumaan pa no, this early part of the century, itong mga nung madalas nang nakakagera, pupunta ang Amerika sa gera. Dahil po, malapit sila sa Panginoon Diyos eh. Ang bansang Amerika kasi malapit sa Panginoon Diyos. Pero sa panahon na ngayon, lumalayo ang Amerika sa Panginoon Diyos. No, kasi nag-iiba siya eh. Nag-iiba na eh. Nag-iiba na ang mga pagkakaintindi, pagkakaalam sa Diyos. Kaya kita mo na nagkakaroon din ng internal problem dito sa Amerika dahil tinanggal nila ang Diyos eh. Tinanggal nila sa eskwelahan, tinanggal nila ang Diyos sa government. Kaya ang blessing ng Panginoon nawawala. Kaya nalilito na ang tao ngayon. So makikita natin dito mga kapatid that the words of King Solomon, Ecclesiastes na pinag-aaral natin ngayon ito yung oras ng Panginoon Diyos na may oras talaga na He will go and again darating tayo doon sa future. He will go again, send someone to go and kill those who will kill doon kung sino ang gegera sa Israel. Kasi in the book of Revelations, sabi ng sa book of Revelations, no, all nations will go against Israel. Yeah, all nations. O sino ngayon ang tutulong sa Israel? Wala. Kasi all nations will go against Israel eh. Pero may darating ng panahon na mayroon tutulong. May tutulong. Puro these are all symbolic in the Bible. Pero mayroon tutulong sa Israel, no? And at the dawn, sabi ka doon eh, may lumilipad na agila eh. Na pupunta po sa Israel. So, symbolically, sino may hawak ng agila? It's always the Americans. So, pero kaya makikita rin natin dito na, pero di ko sinasabi na ganoon, no? Yun lang ang aking interpretation. That's my interpretation because sa aming pag-aaral, it could be. Pero kaya makikita nyo ngayon, ang Amerika, hindi gaano sa Israel eh. Nasisira ang kanyang ugnayan eh. Kaya everybody would be against Israel talaga. Everybody would be against Israel. Pero kasi kailangan ng Panginoon Diyos na pag dumating yung panahon yon, mayroon tutulong sa Israel at tutupok doon sa mga kalaban. So, a time to kill. Yun, makikita natin dito. And a time to kill, darating yung panahon na lahat ng kalaban ng Panginoong Hesukristo ay papatayin niya. No? Bababa ang Panginoong Hesukristo sa langit kasama yung mga manampalataya.
at mga anghel niya. No? And they will go and fight in Armageddon. No? At matutupok lahat yung mga kalaban nila doon. Pero magkakaroon ng healing. A time of healing, ibig sabihin yan, lahat po yan ay ayusin ng Panginoon Diyos. No? He would give healing to everyone by building a new what? Building a new Jerusalem, a new Israel, a new world. No? Lahat yan. Kaya there is what you call the end of the world. Kasi kailangan itong mundo na to mawawala, masisira. Kasi ito yung yung marami po ng kasalanan at babaguhin ng Panginoon. Kaya sa book of Revelations, a new world, a new world and a new Jerusalem. So makikita 'yon. A time to break down, a time to build up. Panahon po ng Panginoong Diyos lahat 'yan. Hindi natin po panahon. Kaya huwag niyo sabihin na dahil kay sinabi ni Pastor James, tama, I have a time to kill. Huwag po, mali 'yon, mali. Huwag niyo natin gamitin 'yon. So, I hope and pray mga kapatid na naintindihan po natin yung ibig sabihin po ni Solomon, Haring Solomon, nung sinabi niya pong a time to kill and a time to heal, a time to break down and a time to build up. So, bago tayo pupunta sa next na verse natin, meron ba mga tanong dyan, mga kapatid? May mga tanong ba tayo? Tanong dito, Pastor, is yung dun sa Revelation, yung eagle daw ay symbol as US. Siguro at the future daw, not on this generation, yung eagle na rin na yon ay ibang government na siguro daw yon. Yeah. It's symbolic yan. It is my opinion ko lang kasi. Kasi ever since America, ang kanyang symbol is always the eagle. Eagle. So, pagdating ng panahon, it's kung ano sino bang eagle na yon, nagamit ng Diyos, no? And sa aking opinion, sa aking pagbabasa, is no other than America. The United States of America. Hindi po yung, kasi ang America, tandaan natin, malaki po ang America. America is also composed of the North and the South. Okay? So, ang United States of America, iba po yun, yun lang po lang, United States of America, sila lang po yung mayroong symbolic ng eagle. Kasi, pwede sa Mexico is also an American. Kasi, Southern American sila, Southern American. So, but they're called Americans. So, yung mga taga-Bolivia, they're Americans actually. Pero, not in the United States of America. So, makikita natin po dito na iba po yung United States at kayo mga America. Though again, symbolic kasi yan Symbolically, sa sinasabi ng Bible na gano'n. Pero, I could be wrong. Pero sa akin, there's nothing wrong kung mali ako dahil pero makikita mo naman kasi who else in this world na mayroon symbolic ng eagle, ang agila, maliban kay FPJ, no? Agila siya, di ba? Siya yung agila. Hindi lang yan, Pastor, nabanggit sa Revelation yung bear. Yung bear is the Russia. Symbolic ng Russia yan. So may mga hayop na binabanggit sa Biblia na all nations will rise against nations. Yung tinatawag na Armageddon, maglalabo-labo yan against one country, itong si Israel. Israel, yeah. Actually yun, lahat ng mga nations, all nations maliban sa Israel, magkakaisa yan. Okay? Kasi darating yung panahon, there will be one government, one world. One pero religion. Israel hindi kasama. Kaya gusto nila pong sirain ang Israel Gusto nilang alisin ang Israel sa mapa. No, kasi sabi nga killjoy ang Israel Ayaw nilang maki-join sa one world, one government, one monetary. Darating tayo diyan, darating ang mundo diyan Darating ang mundo diyan. Kaya heads up lang tayo diyan, no? Darating ang panahon diyan. Pero di ko alam kung kailan pa yan Pero dumarating na tayo diyan. We are on the corner of that.
No? Actually, Pero- malapit na nga. Marami na mga palatandaan na Oh. nagpapatunay na malapit na talaga yung second coming dahil binibuild up na nila yung temple doon. Nire-reconstruct na nila. Oh. So, Kaya nakakagera sa Israel eh. mhm. Kasi yung rock dome doon, gustong kunin na ng Israel eh. Mm. Kasi doon gusto nilang itayo yung templo. Again, ayaw ng mga may-ari nun, kaya nakakagera. I don't know how long will that will last. Pero makikita nyo, there was a summit, no? Summit. Oh, suman yata. Summit. Okay, summit. Oh. Na nagkaroon yung mga G-government, yung G7, marami mga G7, G12, mga government na yon. Kasi they are recruiting all nations to become part of them. Oh, magkakaisa lahat sila. Kaya mga kapatid, let us be aware on that. Pero ang ating paksa naman kasi ngayon is yung a time to kill, a time to heal. Kaya makikita nyo bakit mayroong gera. Bakit may patayan. No? Yung patayan na kapitbahay pinatay mo, yun hindi po pahintulot ng Diyos yan. Hindi po pahintulot. Kasi we violate the commandment of the Lord, thou shalt not kill your neighbor. Oh. Pero yung pagpunta sa gera, iba po yun eh. Yung a time to kill na yun eh. Kaya, mga kapatid, wag natin ilagay sa ating mga kamay ng ang karahasan na yan na pumatay. No? Kasi ang Diyos lang ang may karapatan yan. Kahit na po anong klaseng sakit, hirap, wag natin pong itaas ang kamay natin na may nakaduktong sa kahawak nating punyal dyan o anong bagay. Kasi iba po yung parusa ng Panginoon Diyos sa mga taong pumapatay. No? Nung una, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Kaya ang mga tao nun, tumatakbo sila sa may lugar na mayroon safe zone. Mayroong city of, tawag ito yung, pwede ka magtago. Pwede ka magtago doon. Kapag nakapatay ka, hanggang ang mga umuusig sa'yo, hanggang sa gate na lang sila. Pwede ka magtago doon eh. Pero kailangan may justice, kaya may korte. Nagkakaroon ng court hearing. Kaya, pero napakahirap yun eh. Kasi kapag ibibigay yung batas, an eye for an eye, a tooth for a tooth, mga kapatid, magkakaubusan talaga tayo. Pati lahi. Kasi maalala ko nung nakapatay po yung tiyo ko, nakasagasan at namatay. Yung nasagasaan niya, tribu-tribu eh. No? Sabi nila, kailangan buhay din ang kunin namin. Naku, hirap nun. Kaya negotiations ang nangyari sa amin. Pumagit na ang father ko doon. Kasi kailangan yung mga ninuno mag-usap-usap doon. Or else, ubusan ng lahi. Ganun yun eh. Kung pumatay sila, papatay din siya. Wala na, ubusan ng lahi. Hindi po yun ang gusto ng Panginoon Diyos. Hindi po yung gusto ng Panginoon Diyos. No? So, yung a time to kill, mga kapatid, sa Panginoon lang yun. Oo. So, I hope and pray na makita natin po ng ibig sabihin ng Panginoon Diyos dito in difference to pag tayo may gusto tayong pumatay. Actually, mga kapatid, hindi pa natin itataas yung kamay natin ay nakapatay na tayo kapag you have already murdered someone, kapag if you hate a person. No? Di ba sabi ng Panginoon, kapag ikaw ay mayroong hate, if you hate that person, para na rin kasing pinatay mo yung tao eh. Yun. So, yun, mas mabigat na naman yun. Wala pang physical yun ha. Emotional pa lang yun. At sa ating damdamin pala yun, no? So, mga kapatid, huwag natin sikapin pang maging physical. Kasi marami pong consequences yung physical na yun eh, physical death na gagawin natin. Kapag yung emotional, Lord, baguhin mo lang ang aking emotion, baguhin mo lang aking pag-uugali na
I would rather, instead of hating the person, I would love that person. Kasi once you hate, sabi nga sa Bible mag-hate ka lang it's already considered a murder Oh. So, mga kapatid, marami na tayo na pag-aralan dito sa hapon na to. So, mayroon bang mga katanungan, mga kapatid? Mga kapatid? Wala na rito, Pastor. Oh, Mukhang naintindihan ata nila So, that's good. Ay, maganda naman yung ganun at naintindihan nila. O baka naman matatakot na sila, baka o baka hindi naintindihan. Kasi ito yung isa rin mga controversial dito na sinabi ni Haring Solomon na mayroon palang oras na pumatay ako which is actually kapag yun ang pag-intindi ng tao, mabubulag sila dun sa salita na yun. And the devil, mag-ingat tayo dyan mag-ingat tayo, gagamitin ng kalaban pati yung salita ng Diyos. Nasasabi niya huwag kayong maniwala kay Pastor James, hindi totoo yung sinasabi niya. Pwede naman kayong pumatay sabi ni Solomon yan. He will twist the word of God, no? At ilalagay nyo ngayon sa kamay nyo because of your hatred, no? Sa tao na yon, di mo pa lang napapatay, may hatred ka na, pinatay mo na yung tao. No? Kaya kapag sinaksak mo na, binarili mo na yung tao, second death na yun sa'yo. 2 beses ka nagkamali doon. So, mga kapatid, maghunos dili po tayo. Pumanig na tayo doon sa tama. Kasi darating ang panahon, mga kapatid, pagpipiliin tayo Pagpipiliin tayo. Dahil nga sa hirap ng buhay, baka pwede pa tayong pumatay. Para mabuhay. No. Tiisin natin, mga kapatid, dahil ang Diyos, no, let vengeance be done by God, no, para sa atin. Kaya, mga kapatid, pasalamat tayo at may salita ng Diyos na pinag-aaralan natin ngayon. Kung wala ito, wala tayong magiging gabay pag dumating yung mga panahon na yun. No? Kaya ako rin, at kami rin, at tayo rin, no, ay kailangan siksikin natin ang puso natin sa salita ng Diyos para pagdating ng panahon, tayo yung ilaw Tayo yung magliliwanag para yung mga hindi pa nakakakita na salita ng Diyos, maliwanagan sila. May akit natin doon sa trono ng Diyos. No? Napakasarap kasi yung kalooban mo na mayroon kang nadadala sa Panginoon Diyos No? Di ba? Oo. Kahit nga ikaw lang yung taga hiwa ng karne o gulay doon sa kusina, pero ikaw kasi pinapakain mo yung mga nagugutom, dahil doon sa ginagawa mo, nakakarinig sila ng salita ng Diyos, kasama ka na rin doon, no? You don't need to be in front, pero sa mga bagay na ginagawa mo, no? Kahit na hindi nakikita ng tao, pero nakikita ng Diyos, nako, di mo ba ang Diyos nakikilig doon, ginagawa nito, bibiyayaan ko ito, sabi niya. Ganun lang naman yun So, I hope and pray na sa atin buhay ay ang laging salita ng Diyos ang ating unahin. Paano naman yung mga magulang natin? Alam ko, magulang natin, mga kapatid natin, ganito. Problema ng Diyos yan. Problemahin mo yung sarili mo. Ayusin mo yung sarili mo upang sa ganun makikita nila ang diferensya. They would see the difference na ginagawa nila sa buhay mo. Mag-iisip sila ngayon, bakit si ganito? Parang sirang ulo, pero hindi naman lagi sa Diyos ng Diyos. Mag-iisip sila. Kapag nag-iisip sila, the Lord will always work in their lives. At lagi natin isama sa panalangin natin. Lalong-lalo yung mga kinamumunghi natin, yung kaaway natin. Kasi, yun nga yun ang pinakamasarap kasi. Parang yung, alam nyo yung ampalaya, napakapait yun, di ba? Napakapait yun Napakapait kainin mo. Pero kapag uminom ka ng tubig pagkatapos ng kumain ka ng ampalaya, napakatamis. Ganon ang feeling nun. Ganon ang feeling nun. Dahil mabubunot yung sama ng loob mo Mabubunot yung tinik sa puso mo dahil yung kaaway mo, nadala mo sa Panginoon. Oh, well done. Sabi ng Panginoon sa'yo, well done, my faithful servant. Sabi ng Panginoon sa'yo, dahil yung sana papunta sa impyerno, o baka ikaw
o papunta sa impyerno, nadala mo sa langit. Di ba? Kaya ito yung gusto ng Diyos sa ating buhay. God desires everyone to be with Him. Pero napakalungkot, kapatid, kapag di natin ginampanan ng tungkulin natin. No? Alam natin na pupunta pala sa impyerno yun dahil sa ginawa sa atin. Oo, kasalanan nila. Pero alam mo, kapatid, maatim ba natin na kahit isang kaluluwa mapunta sa impyerno? I mean, it's hard. Eh, lalo pa ang Diyos. Ang mahirap kasi, Pastor, niya, pag may kaaway, hindi na pinapansin, pinababayaan na lang. Ganun, na. Kasi para to avoid tension. So, yun ang nangyayari. So, imbis na madala mo, maiakay mo papunta sa Panginoon, nawawala. Yan ang mahirap. Yun ang problema. Meron akong turo dito, pero I don't know if it's applicable sa mga iba. Kasi alam mo, kapatid, kahit na sila ang nagkamali, at ikaw pa ang lalapit sa kanila, sampal sa kanila yun. You know what I mean? Parang, ako lang nagkamali, siya pa kumpaba. Kung sa kanya, aaminin nung kabila na siyang mali. Kapag gano'n ang tingin niya, oops, gano'n ba? Pero kung manhid siya, well, pray pala na pray, para habang panahon, makikita niya. Pero at least you did your part. No? At kapag di mo ginawa yon, tatanungin sa Panginoon, mayroon ka bang ginawa para magkaayusan kayo? Hinayaan mo lang . Ikaw ang nakakalam, ikaw ang may alam ng tama at mali, ba't di mo ginawa? Sana yun lang ang sinasabi ng Panginoon, ginamit mo yung talento mo . Yeah. Ginamit mo yung talento mo ng sana, kahit nasa bangko mo nilagay, tutubo pa yun. Totoo yan. Ganun lang naman yun . Kaso di natin ginamit. Kaya yung sisihan na pagdating ng panahon, sabihin ng iba, wala po nagturo sa amin na tungkol sa Biblia o tungkol sa personal na relasyon ng Panginoon. No. Dito kami sa iRadio, araw-araw namin sinasabi yan na pagdating ng araw, tatanungin ng Diyos ang bawat isa sa ating mga nagawa. At pag sinabi ng tao na, Lord, hindi po namin alam . Nandito kami parati. Lagi natin pinapaalala sa kanila. Kaya wag silang babalik sa atin na sasabihin, hindi nyo pinaalala. Kasi may mga ganyan na at the end of time, sa judgment day, lahat ng mga kasalanan natin, magre-replay lahat yan parang movie. Maaalala natin lahat yung mga nagdaan, lahat ng mga kamalian natin sa buhay. Kasi tatanungin ng Panginoon, ano ang nagawa mo sa mundo? Unti-unti yan, lahat yan magre-reveal sa ating isipan. Tapos yung iba, Lord, wala namang nagturo sa amin, wala namang nagsabi sa amin. Yun na. Ganito yun Lord, wala nagturo sa akin . Ganun ba? Ba't di ba tinuro sa'yo ni Pastor James yun? Hindi po magkakasama kami, magkabasketballan pa kami, lagi kami magkasama. Pero hindi tinuro ni Pastor James punta sa langit . Ngayon, Pastor James, di mo pala tinuro to kay Edward, sa kaibigan mo. Paano yan? Pupunta sa impyerno yung kaibigan mo. Ayan. Ganun yun . Lord. Ikaw may kasalanan. Yun na nga Pero ako nasa langit ako. Sa langit ako. Pero yun na nga Yun na nga Maatim mo ba yun? Ito, Matthew. Ito. Sa James 4, sabi nga dito So, whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him, it is sin. Kasalanan ko yun. Dahil hindi ko binahagi sa best friend ko. Yes. Pastor naman, ang hirap. Pastor, I remember this when nung bago-bago ako, sineshare ko ang Panginoong Jesucristo sa nila. Ang sabi sa akin, James, tumigil ka. Kung gusto mong magkakaibigan pa rin tayo, tumigil ka na. Ayaw kong marinig yung sinasabi mo. Hindi tumigil ako. Lord, kinampal ko naman Pero hindi ako tumigil na nanalangin. Isang araw na lang, yung barkada ko na pumunta na re-refer ko dun sa opisina na yon, nandun pa rin yung kaibigan ko. Nag-uusap sila ngayon sa tungkol sa Panginoon. Ngayon, yung kaibigan ko, ayun pala sinasabi ni James, sabi niya, gano'n lang naman yun Lord, magpadala kayo ng sugo, kung hindi ko man magagawa yun, Lord,
magpadala kayo ng sugo, at least you did your part, no, to pray for them. No, ginawa mo ng paraan. At nasabi mo ganito, alam ko mahirap yung mag-evangelize, mahirap yung lalong-lalo sa mga kapatid mo, lalong-lalo po sa mga mahal mo sa buhay, kamag-anak mo. Kasi yun ang ginagamit ng kalaban na huwag mong sabihin sa kanila, kakahiya, KJ ka, gano'n yan. Alam mo, yung kapatid ko noon, yung bunso namin kapatid, anong pinagsasabi mo? Sabi, ginanong ko ang kapatid ko, wala yan. Wala yan sinasabi mo. Umalis ka dito. Ginanong ko ang kapatid ko, iyak-iyak ng kapatid ko. Ngayon, nandito pala ako ngayon. Sa salita ng Diyos. So, nakita ko kasi, prayer lang yan. Prayer ang katumbas niyan. No? Magpapadala ng Diyos ng sugo. Kasi alam ng kayo na, Lord, hindi ko kaya sa kapatid ko eh. Hindi ko kaya sa magulang ko. Sana man, makarinig sila ng salita ng Diyos. iRadio comes here now. O sa mga ibang bagay man. Hindi man siguro iRadio. Ayaw ko naman ipasikat na lagi. Pero, there are other ways and means na maririnig na ng salita ng Diyos eh. Ang lang doon, kung talaga ang puso nila ay tawag nito yung it will melt sa salita ng Diyos. Pero kung talaga patikasin nila, ang Panginoon Diyos din, hindi rin nagtitumitigil na pinapalambot ang puso ng tao. Darating yung panahon na maririnig nila yung tunay na salita eh. Hindi man sa atin, pero sa ibang bagay, and it's up to them now to take it or not. Hindi na natin kasalanan yan. Ang importante, nagampanan mo ba yung inuutos ng Diyos sa atin? Kaysa yung mas maraming oras tayong ginugulo natin sa I hate you, ay nako, pagdating ng panahon, baka God will say, I hate you too. Yun na mahirap eh. Yeah. At saka pagka narinig na nila sa iba, kailangan, at saka natutunan nila, dapat ibabahagi din nila sa iba. I-share din nila. Kailangan pass it on. Ipapasa nila din sa iba. Yeah. Kaya ang pagsasalita dito tungkol sa Panginoon ay dapat maingat tayo dahil maaari nating ma-stumble sila, ma-mislead natin sila. So that's why somebody have to be well experienced na nagsasabi o nagsasalita dito na about Word of God. So kasi kaya yung ating mga nakakarinig na nanonood dito, pag naintindihan nila, well and good. Ang problema, pag hindi nila naintindihan tapos ipinasa nila sa iba, maling interpretasyon, yun ang problema. Yeah. Kaya po importante rin po itong bahagi ng iRadio na magkaroon tayo ng pag-aaral at katanungan, no? Para lagi natin nilalagay ang sa ating sarili sa tama, no? Kasi marami din po diyan na sa aking pag-aaral din po, no? Tama ang tingin natin, ang pagbabasa, ang pagkaakala ko din tama, no? Pero pagsasaliksik ko, bakit ganun? O kailangan you have to ask people who are really on the Word of God, ganun, para pag ginamit mo 'yon, pagdating ng panahon na gusto ng Panginoon Diyos na gagamitin ka, alam mo, kasi itatanong sa'yo din eh. Tatanong sa'yo, paano kung ganito, at least mayroon kang referrals, no? Mayroon kang natural. Kaya, mga kapatid, I know sometimes, Bible study naman, boring. Ganyan ako noon eh. Totoo yun. Well, let's just wait for the time, no? Kasi, kung ang natin, ipag-pray natin yung tao na darating sa oras na yun. No? And hopefully, na pag dumating yung oras yun, malusog siya. Hindi yung lulugo-lugo o mayroong karamdaman, ganun. At doon pa lang siya pagbasa ng salita ng Diyos. Kaya nga, just go and spread the word of God. Bahala ang banal na spirito ang pumitik sa kanilang buhay at makilala ang Panginoong Diyos. All we have to do is just share. Hindi tayo yung nagko-convert. You know, we are not the ones who are converting. It is the Holy Spirit who converts us, you know, and convicts us. Tayo, ang buhay natin dapat ang ilaw, ang mirror ng Diyos na, ano nakikita ko kay Ramon? Ano nakikita ko ganito? Bakit na lang punong-puno sila ng problema pero lagi nilang ganito? Because sabi nyo, because of the Lord Jesus Christ, lagi ituro natin the Lord Jesus Christ. Yeah. Tapos
the Holy Spirit will work on that. Ganun pala. Amen. And, yeah. Nung araw kasi, ganyan din ako noon. Pag Bible study, boring. Yeah. Yung katuwiran ko noon, hindi naman pagkakaperahan yun. Nung araw yun, talaga. Pero nung unti-unti binabago ng Panginoon yung takbo ng buhay ko, na pinapakita niya siya yung nagpapatakbo ng buhay ko, siya nagbibigay ng blessing sa akin lahat. Yung mga nakikita ko sa buhay ko ngayon, sabi ko, wow, paano nangyari ito? So, susurpresa ako. And sabi ko sa sarili ko, may gumagawa nito. And then, na-realize ko, sabi ko, ang Panginoon ang gumagawa sa akin nito. And then, nung una pagka nagba-Bible study ako, parang lumalapit ako sa isang Diyos na nahihiya ako na wala akong mukhang may harap dahil siya pala yung lahat ng gumagawa ng tulong na kinakailangan ko. Yeah. Until unti-unti na-accept ko na yung kanyang mga salita, na-absorb ko na. And that's the time na sabi ko, nakikilala ko na ang Panginoon. Pagka nandoon ka na sa unti-unti mo nang natututunan ng mga ang tungkol sa Panginoon, nagiging malapit na malapit ka na. Sa ating mga manonood ngayon, yung ating mga listeners din, lalo yung mga baguhan pa, naintindihan natin yung kanilang sitwasyon na mahirap pa nilang intindihin yung ating mga pinag-uusapan dito. Especially yung mga malalalim na usapin. Pero one day, kahit anong hirap ng sinasabi ng Biblia, pag binuklat mo kahit saang chapter ng Biblia, kapag ka nakilala mo na ang Panginoon at close na kayo at naibuhos mo na, surrender mo na ang lahat ng buhay mo. Kasi yun ang personal na relasyon eh. You give up everything in your life. Yung isinuko mo na sa Kanya, pinagkatiwala mo na sa Kanya, Lord, ikaw may gawa na ito eh. So, ano man ang mangyari sa buhay ko, ikaw ang bahala. Ako, katawan ko lang naman ito eh. Ikaw may gawa nito. And that's the start of a good relationship with God. Yung trust mo sa Kanya. Yeah. Yung pagmamahal mo sa Kanya. Yung lahat na. And I surrender everything. Amen. Kaya pagka nagbabasa ako ng Biblia, now I can clearly understand the Word of God. Yeah. Isa pang klarong bagay na masasabi natin na mayroon kang pagtitiwala sa Diyos. Ito na lang. Ang Panginoong Jesucristo, Diyos. He is the second Godhead person sa Trinity natin. Okay? Pansamantala, binaban niya ang kanyang kalulatian, ang kanyang ang kanyang veil as God, no? The veil of God, binaba niya at naging tao, no? Dahil, no, kung magtitiwala tayo sa Kanya, na nagawa niya yun para sa atin, sino ba tayo na hindi magtiwala sa Kanya? No? Imagine, the God of the universe, the God who created everything, no? Lahat nandito nakikita natin, bumaba siya eh. Bumaba siya. Pansamantala, no? Bumaba siya pansamantala. Naging tao siya. Na inako niya yung dapat sa atin mapapunta, no? At sa ganun na nga, dahil inako niya, magtiwala tayo sa Kanya. To those who believe in Him shall not perish, but shall have eternal life. Pero anong ginawa ng tao? Pinako siya. May dumating na UFO, no? Punta dito sa planeta ang Earth. Tapos sabi sa planet, tinanong lang yung mga UFO, mayroon kaming hinahanap, balita namin, mayroon daw tagapagligtas ng mundo, ng universe. Tapos gusto namin makilala siya, gusto namin siyang sambahin, sabi ng mga taga-UFO eh. Ano sabi ng tao? Ay, pinako namin sa krus eh. Ayun. Ganun ang nangyari. Ganun ang nangyari sa atin. Pero hindi natin nakikita kasi ang ating sarili kasi, ang gusto ng kalaban is tignan mo ang sarili mo. No? Kasi yun nga sabi ng demonyo nung sa the serpent noon, you will become like gods. Diyos pala ako eh.
ibang interpretasyon na naman yun. Mhm. Oo. Oo. Ang gusto ng Panginoon Yesu, imitate Him. Ang maging becoming like God is being imitating Him, yung attributes niya, yung ugali ng Panginoon Kristo. Yun. Yung ugali ng Panginoon Kristo ang dapat mapasa atin. That you can imitate Him. Kaso, na misinterpret nila yung you become like gods. Mayroon na silang kapangyarihan. Aha. Ni pumalakpak na tayo, hindi natin mapatay ang ilaw eh. Oh. Yung iba yung iba meron na nagpapapako sa krus, ano? Oo. Oh. Pero ang ibig ko sabihin, yung let there be light, ang Panginoon lang mayroong karapatan yun eh. Oo. I mean, ang tao, walang power kung walang mga machines. Oo. Kaya, mga kapatid, thank you very much sa mga buhay nyo, sa pakikinig po dito sa iRadio at sa tuwing Sabado tungkol sa Bible study natin. Malalim ang salok, no, ang igiban ng salita ng Diyos. Napakarami pong at napakagandang kailangan malaman natin dito dahil pag nalaman natin dito para tayong yung lagi tayong uhaw, kaya uhaw sa salita ng Diyos, no? Na napakaganda pa to. Lagi nating inaasam-asam ngayon paggising sa umaga, sa pagtulog sa umaga, sa tanghali man ng oras. Lord, ano ba 'yun para sa akin? Ano pa yung gagawin? Lord, isabihin niyo nga sa akin anong gagawin ko para sa inyo. 'Yun. Hindi yung para sa akin lagi. Para sa inyo kasi yung para sa kanya it is also for others. No, for others. At kapag ginagawa mo 'yon, lalo kang bibiyayaan ng Diyos. Amen. Amen. Okay. Hope and pray na marami tayong napulot na pag-aaral ngayon. Kung mayroon po kayong mga katanungan, just don't hesitate to PM Brother Ramon o sa akin. Ang mga katanungan na yan, kahit na anong tanong, kung hindi inline sa ating pinag-aaral ngayon, just PM us upang sa ganon ay mapag-usapan natin. Maaari ding i-share natin kung gusto nyo i-share natin tungkol sa salita ng Diyos so that others could relate. That's a good one. Yeah. Yeah. Doon nag-uumpisa yun, yung mga tanong. Oo. Nalalaman namin yung mga needs nyo doon na pag-aaralan and sa salita ng Diyos, sa pag-aaral namin yung mga yan, naibabahagi natin ang mga sagutan. At ang mga sagot naman yan galing naman sa Diyos yan. Dahil kukunin naman natin ang mga sagot niyan sa salita niya Hindi ko naman inimbento na, we will give verses for you to hold on sa mga ating pinag-uusapan o sa mga bibigyan yung mga problema o mga questions. Amen. All right. Okay. Closing prayer na tayo, Pastor. Okay, tayo po yung manalangin at magpasalamat at sa ganun nga ay patuloy po tayo sa gawain natin sa Panginoon Diyos. Ama namin Diyos, salamat. Salamat dahil mayroon kaming Diyos na buhay, Diyos na lumikha ng mundo at kalangitan. Dahil sa inyong kapangyarihan, Panginoon Diyos, ay nakikita po namin kung sino kayo sa aming buhay. Na kami lang po ay yung nilalang na wala pong kapangyarihan, kundi sa inyo lang po kami sasandal at magdedepende ang mga ito. You have all, Lord, the answers in the whole world. But yet, Lord, gusto niyo po kaming lumapit sa inyo upang sa ganun nga ay makamit namin ang mga yon. Alam ko, Panginoon, hindi po naman siguro huli ng lahat na kami po ay sumuko sa inyo. Gusto po namin mikibahagi po sa inyong luklukan upang sa ganun nga ay maranasan din po namin ang inyong mga pagpapala, ang iyong mga pinangako para sa mundong ito at sa amin lahat. At sana po, Panginoon, sa darating na mga panahon, patuloy pong gamitin niyo aming mga buhay na maging ilaw. Maging ilaw ng hindi lang po ng aming tahanan, kundi po ng sanlibutan. Dahil nga napapasa amin ang Panginoong Jesucristo. At kung sa ganoon napapasa amin, ay pinapamuhay po namin
ang Panginoong Jesucristo sa aming buhay dahil gusto po namin pong bigyan kayo, Ama, ng kaluguran at pagpapasalamat sa paggamit mo sa aming buhay. Patuloy, Panginoon, bigyan nyo kami ng maraming panahon na mapag-aralan ang iyong mga salita upang sa ganun nga kami po ay mapupuno ng mga iyong mga salita at ito po ay mag-iilaw, magagamit po namin sa darating na panahon. At gaya ng sabi nyo na hindi po kami magkukulang, we will be equipped for good works. Sabi nga nyo, nakakagawa kami ng mga bagay na ayon sa inyong kalooban. Salamat po sa mga buhay ng aming tagapakinig ng magandang balita. Asan man sila, Panginoon, sa buong mundo, basan mo sila, Panginoon, ng iyong blessing, karon po ang kanilang mga pangailangan sa buhay. Amin na pong hinihiling, Panginoon, na give them a favor upang sa ganun nga ay makita nila, maranasan nila ang inyong presensya. At sa ganun pa sa iRadio, kay Kuya Ramon at Sister Karim, salamat sa pangungunan nito. Naging tulay, naging channel of blessing ang programang ito. Dahil gusto po na, ito po yung nais, ito po yung puso ng programang ito na ibahagi ang magandang balita. At sa aming pag-aaral, salamat o Diyos at patuloy sa susunod na mga araw sa mga ibang pastors o mga naimbitang mga tagapagsalita. Patuloy, Panginoon, na bigyan nyo sila ng iyong karunungan at sa ganun nga kaming lahat ay makarinig at maintindihan at maipamuhay ang mga salita ninyo. Salamat o Diyos at ito'y amin na pong dinadalangin sa matamis na pangalan po ni Jesucristo. Amen. 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 Alright. Bago ka umalis, Pastor James, meron tayong Bible contest. Oh! Yes. Mamimigay tayo ng 200 pesos load. 5 yung ating kukunin na winner. Magbibigay ka ng questions nung last Saturday na topic mo at saka yung ngayon. So at least 2 question from last week at saka itong question mo ngayon dito. Oh. Okay. Yeah. Last week? Yung last Saturday mo na topic mo noon, magbigay ka ng 2 question and then another 2 question for today. Another 2 question for today, okay? Yes. So yung mapipiliin natin 5. 5 Mm-hmm. yung pipiliin natin and then mananalo sila ng 200 pesos na load. Yan. 2 questions lang, no? Tigto 2 questions lang. 2 doon sa last nung Saturday and then 2 ngayon. So, 4 na questions? Yeah, 4. 4 na questions, oh. Okay. Unang-una, sino po ang sumulat ng Ecclesia or Ecclesiastes? Okay. Who is the writer of the book of Ecclesiastes? Okay. Yan, unang tanong yan. Unang tanong yan. Ito yung from last week yan, ano? Oo. Second question. Tayo ba ay sino po ang nabigla ako doon, hindi mo ko nakakabisyon agad Kasi nga para surprise pati din ikaw. Oh. Pati ako Oh. Okay. Ano yung unang question ko? Ecclesiastes, sino ang may gawa? Susulat? Okay. Sino po ang tatay ng sumulat ng Ecclesiastes? Ayun. So, hindi na po. Tatay. hindi si Isaw Okay. Okay, ang tanong ko ngayon, pangalawang tanong. Yung number 2 mong question. Number 2 question is that, sino po ang tatay ng sumulat ng Ecclesiastes? Yung una is, sino yung sumulat ng Ecclesiastes? Ang pangalawa, sino yung tatay? Okay? Ecclesiastes.
Okay, yung today na question mo. Yung today? Okay. A time to kill, a time to... Hanap tayo dito. Okay, ano po yung verse? Sabihin niyo yung verse, ha? Anong book, anong chapter, anong verse yung pinag-aralan natin ngayong hapon? Okay. Na-flash ko yung kanina. Okay. Na-flash ko yun. Aha. Okay. Last question. Pwede ka bang pumatay? Dali-dali yun. Ng ipis. Okay. Ulitin natin ang tanong. Yung last week, yung last Saturday na question mo, 2 question yon. Sino ang sumulat ng Ecclesiastes? Second question from last week pa rin, sino ang tatay na sumulat ng Ecclesiastes? Tama? Tama. Ito naman ngayon, yung topic mo ngayon kanina itong diniscuss ngayon, anong verse ang ginamit mo dito sa study na ito? Anong book, anong chapter, anong verse? Okay. And last question, ito yung para sa araw na ito, pwede ka bang pumatay? Pumatay. Bonus na yan, bonus. Bonus na yun. Send nyo yung sagot nyo dito, now na. Ayan. Now na. habang bibigyan ko sila ng siguro 1 minuto. Dali-dali lang naman, no? Kasyang-kasya, no? Sa ano bang oras na? 6:16 na rito. 6:18. Sige, 6:18. Alas 9 na pala doon, alas 9. Ng umaga. Pagsabay-sabayin niyo yung sagot, ha, yung isa 1-2 tapos yung isa 1-2. Ganun ang gagawin ninyo. Para hindi tayo nagkakalituhan. 5 lang ang kukunin natin yung mauunang sasagot dito. Ayan na. Hindi ko nakikita eh. Ikaw nakikita mo? Nakikita ko, Pastor. Ayan. Ikaw na bahala magbabola dyan. Ayan na. Kuya. Hindi ko nababulahin, Pete. Ano na lang, ano ko sino yung tamang sagot. Ayan, 17. 1 minuto na lang. Last 1 minute. Ang init ngayon, ano? Ako panina pa ako inom ng tubig dito eh. Oo. Nanunuyo na yung lalamunan ko kainom ng tubig kaya may konting matamis ng konti para ano. Sabi nga sa Biblia, don't drink water only. Kaya umiinom din ako ng juice para medyo manamis-namis yung lalamunan ko. Ayan na. 30 seconds. Last 30 seconds. 5 lang po ang ating bubunutin. Ayun. Nako. Maraming sumabit. Ang daming mali. Siguro 3 lang ata ang tama rito. Alright, time is up. Tama na po. Tama na. That's it. Stop. Alright, wala na. Di na ako tatanggap dito. Huling-huli itong si ano, ha? Si Okay. LA. Ayan, si LA yung huling-huli. That's it. Okay, may nagpadala dito ang sagot niya dun sa unang tanong. Sino ang sumulat ng Ecclesiastes? Ang sagot niya ay sino ba ito? Dito pa ito. James. Eto. Solomon. Tumpak. Tama. Yung number 2 niya, sino ang Tatay. Sino ang tatay na sumulat ng Ecclesiastes? Ang tamang sagot ay ano, Pastor James? Of course, si Haring David. Haring David. So dapat 1 and 2 doon, Solomon tsaka Haring David.
tumama si Glenda May. Ayan, congratulations Glenda May. Okay, wala nang iba. Yung patlo. Solomon, David Solomon. Oh, si Bernadette Delpin, nanalo rin. Oh. Lala Carmina, si Eka, King Solomon, David, tama. Lorna, Solomon and David, tama rin siya. Oh, so apat yung nag-send dito ng tama. Okay, now doon naman tayo doon sa second question yung for today. Teka, sulat ko muna yun, baka mamaya ma-amnesia ako. Patay ka. Oo, patay na. Baka mamaya maprotesta ako, mapunta ako sa Senado. Umatulpo ako dahil lang dito. Nanalo si Eka, si Bernadette Delpin. Sino ba? Basta si Ate Karim. Glenda May. Nawala ng boses sa kakanta, ha? Oo, tsaka si Lala. Oo. Okay. Now, tsaka si Lorna pala, tama, Lorna. Oh. Tama ba si Check ko uli mamaya. Okay. Yung ating second question ngayon, yung for now, ano yung verse na ginamit natin, yung verse study natin ngayon? Ano ang sagot, Pastor James? Ecclesiastes 3:3. Ay! Hindi pa pala nila baguhin mo yung number 1 na question. Dapat mag-send muna sila ng sagot nila. Ha? Oo. Dapat baguhin mo yung number 1 question. Yung anong verse ang studying ginamit natin kasi sinagot mo eh. Nakalimutan kong sabihin sa kanila na isend na nila yung sagot nila. Isend na. Ayan, baguhin natin. Yung number 1 question lang, erase natin. Okay. Erase. Okay. Anong commandment sabi ng Panginoon yung thou shall not kill? What commandment? Pang-ilang commandment yung thou shall not kill. Oh, dali-dali. Oh. Okay, yun. Sana kabisado nila yun. Oo. Alright, send nyo na yung sagot ninyo. Yung question ngayon ni Pastor James para sa second question, yung for today. Saan makikita yung thou shall not kill? Yung commandment na yung pinag-uutos na thou shall not kill, huwag kang papatay. Pang-ilan commandment yan? Pang-ilang commandment? Pang-ilan? Kasi 10 yun eh. Oo, pang-ilan commandment? Pang-ilan yung huwag kang papatay? Pang-anim ba? O pang-lima? Okay, last question. Pwede ka bang pumatay? Yes! Ng ipis. Okay, send nyo na yung sagot ninyo. Kahit nga ipis, di mo patayin eh. Send nyo na yung sagot nyo. Ang premyo nito 200 sa umpisa, 200 din ngayon. So, di ba? Wow. Di 400 yan. Sige daw. 200 sa unang tanong, 200 sa pangalawang tanong. Hindi na pwede. Tanong, Yung mga nanalo kanina, pwede pa sila mag-submit ulit? ilan lang naman sila, Pastor. Yung isa umalis pa eh. Siguro di niya alam ang sagot. Last 1 minute. Last 1 minute. Alam mo, dami kong sinabi kanina, di ko na tuloy maalala sinabi ko. Ikaw talaga. Hindi ganun talaga eh. Mayroon akong notes, pero di ko na... May notes ako dito, pero... Ay, nako. 30 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1, stop! Alright, that's it. Wala na, hanggang kay kay Karis na lang tayo. Alright, yung tamang sagot ay Ano ba yung tanong? number 6. Pang number 6. Sabi ko, 6. Talaga. Pinalak mo. Sinagot mo rin eh. Bigay mo na. yung pangalawang tanong, pwede ba tayong pumatay? Yes or no? Thou shall not kill, di ba? Yes. Ang sagot dyan, yes. Pwede. Yes. Oh, pero hindi dapat. Mm. Kapag ipinag-uutos. Oh. Alright. Oh. Ngayon, tingnan natin kung tama ang sagot nila. Yeah. No answer. Si Lala Carmina, 6 commandment. Yun lang ang sagot. Si Tina Tavernilla, number 6. Ang pangalawang sagot niya, hindi. Mali. Hindi. No talaga, no. Ah, Tina Hindi Tavernilla. pwede, hindi tayo pwede talaga, hindi tayo pwede. Oh, thou shall not kill nga. Oo, kasi Ginawa ko lang yung pwede, yung kasi Okay, si Tina, number 6 ang sagot. Correct. Second answer niya, hindi or no. Si Lorna, number 6. Ang second answer niya, hindi or no. Si Eka, number 6. Ang sagot niya, hindi rin ang second answer niya. Bernadette Dalpin, commandment 6. Ang sagot niya, yes, we can kill. bigyan mo rin yan. Bigyan na rin. Bigyan mo kasi pwede naman tayo pumatay eh. Pero hindi kalooban ng Diyos. Hindi kalooban ng Diyos. Karis. Kapag sundalo ka, yun. Si Lina Flor, sagot niya number 5. Second answer niya number 6. Mali. Karis, number 6. Ang sagot niya pangalawa, hindi. Correct. Mirna, isa lang ang sagot niya. Yeah, yun lang. So, Okay. yung tamang sagot natin si Lorna uli. Lorna. Sino pa ba? Tina. Englishin mo yung pwede. Ano ba yung pwede sa English? Yes. Can we? Can we? Kill a person? Yeah. Eka. Ba? You can, Yes, but you may not. you may not. Si Karis. At yung huli, Hindi. that's it. 4 lang yung tamang sagot. Alright. Yun na. Okay. Congratulations po sa mga nanalo. Yeah, congratulations. Congratulations. Okay, Pastor. Thank you. Okay, maraming salamat dito sa lahat. See you again next week. Kita tayo bukas. Okay, sige po. Okay. Alright, thank you, Pastor. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Alright, yan po, Pastor James Valdez. Yung kanyang topic itong araw na ito ay regarding with, yung dapat ba daw tayong pumatay? Ha? Wala tayong karapatang pumatay. Not unless pinag-uutos. Di ba? Hindi yung pumatay tayo dahil sa sama o sa galit. Ayan. Okay, congratulations kay Eka, kay Ate Berna, Glenda May, Lala, and Lorna. And then, so, tig to 200 ito, no? 200, 5 ito. Then, yung second question natin, si Lorna ulit, Tina, si Eka, and Karis. 4 lang yung taong tumama. Yun ang napili natin. Ano? And the rest, hindi na. Alright, so ganun lang. Katungan lang po natin to. Huwag niyong pe-personalin. Huwag sasamaan loob. Next time, meron pa naman tayo nito. Every Saturday, gagawin natin to, no? Para nang sa ganun, mahasa tayo na mag-take notes parati. Hanggang sa makasanayan na lang natin kahit wala ng premyo. Hindi na kailangan ng premyo. Kasi ginagawa lang po natin ito, parang reward lang ito sa inyo na
nakikinig kayo, then nagsusulat kayo para yung isip ninyo ay gumagana sa naririnig ninyo. And yung mga taong ganito ay ginagantipalaan ng Panginoon, hindi kami. We're just instrumento lang po kami na sa lahat ng mga ginagawa namin dito na ini-impose namin itong ganitong gawain. Sana naman wag natin makasanayan na parating sa premyo na lang tayo umaasa. Pero dapat ginagawa natin to dahil gusto nating matuto. Hindi dahil sa gusto nating manalo. Sana po yun ang ating gawing, yung maging makagawian natin. So every time na nakakarinig kayo ng salita ng Panginoon, sulat ninyo. In the future, maaaring magagamit ninyo ito at maibahagi nyo din sa iba. Alright? So again, yung mga hindi po nanalo or halos lahat naman napili rin di ba? Siguro yung iba lang hindi lang nag-participate dahil siguro hinayaan na lang nila. No? But anyway, no matter what, maraming salamat po sa inyong panonood sa ating programa and we hope na na-enjoy po ninyo yung ating Bible study. And also, dyan pala si Pastor Sunny. Hello, Pastor Sunny! Yeah. Nasa na ba si Pastor Sunny ngayon? Nasa New Jersey ka na ba ngayon, Pastor? Ha? Matawagan nga natin si Pastor Sunny. Pwede ka matawagan, Pastor? Okay na yung ating rito, messenger. Kung para mabati mo naman yung mga ating mga manonood. Ayan, namimiss ka na nila. Yes, sabi ni Pastor. Pwede raw. Pwede ka man tawagan, Pastor? Yes, no? Hindi ko alam yung sign na pinadala mo sa akin nasa Virginia siya ngayon. Ayun. At pinasyalan niyo yung kanyang apo. Ayan, pwede daw. Panoodin natin si Pastor Sunny. Kamustahin natin siya ron. Hello, Brother Pastor. Ramon. Ayan. Good evening. Good Tama evening. ba? May itlaw sa likod ko. Ayan. Ayan. Magandang gabi. Magandang gabi sa iyo, Brother Ramon. Ayan. Salamat. At maganda ang topic nyo ngayong gabi. Yan ang Ako'y pinag-uusapan may natin. sagot. Alam ko naman, masama pumatay ng tao. Pero yung ipis tsaka lamok, hindi. Pwede yun, pwede. As much as No you can. mercy. Sabi nila, paano yun? Gawa din daw ng Diyos yun yung mga ipis tsaka lamok. Peste yung mga yun. Kamusta kayo dyan, Pastor? Abuti naman, nag-enjoy ako kasi talagang nakita ko yung apo ko. Ayun. Na yung isa nga, dalaga na. Aha. 17 years old na. Huling makita ko siya, ano pa lang, 13, 14. Mga bata pa ngayon, nag-17, nagtatrabaho na. Aba, kita mo naman. Kaya pasalamat tayo sa Diyos, gawa ng pandemic, kahit na nag-pandemic, yun ang prayer ko kung makikita pa ba natin yung mga kaanak natin. Aha. At nakita naman natin. Nandito ngayon ako, katatapos lang namin kumain, yung manugang ko nagluto ng steak. Wow. Yung paborito mo. Yan. Masarap magluto. Siyempre Talaga. naman. So, Nako. kaya ayun well, alam ko bukas masaya sila kanina nasa church sila, nakita sa akin picture. Mhm. Nagawa nila yung landscape natin. Oo nga, Pastor. Kahit Pero, matindi init ngayong araw na ito, pero talagang saludo ko sa mga batang ito na pinag-uusapan nga namin ni Pastor James kanina na yung anak ni Net Bulos dumudugo na yung ilong sa sobrang init. Pero Oo nga, sabi grabe. niya, this is nothing kasi masaya siya sa ginagawa niya, no? Yun ang importante. Oo. Pero may gusto lang akong sabihin sa mga viewers natin, lalo na yung mga regular viewers ng iRadio. I-share nyo po ang halimbawa nag-live na si Brother Ramon Bible Study. Alam ko na marami tayong kaibigan na kailangan nila ng word. Tama ka doon, Brother Ramon. Hindi naman kailangan na yung mga papremyo. Pero alam natin, maraming pangangailangan ng tao. Pero pakatandaan natin, sinabi ni Jesus, di ba? Man does not live by bread alone,
but by every word that proceeds from the mouth of God. Amen. Kaya yun ang talagang bread natin, yun ang pagkain natin, yung ang salita ng Diyos. Kaya encourage ko lang lahat ng mga nanonood. Tutuwa nga ako, unti-unti na dagdagan yung Bible study. Ayan. Yeah, ako nga rin eh. Yung feeling kasi sa akin na pag dumadami yung mga nanonood dito at nakikinig na salita ng ating Panginoon, yung sa akin pakiramdam ko ba na napufulfill ko yung pinapagawa sa akin ng Diyos. Totoo. Yan kasi pagbiro mo, Brother Ramon, tayong dalawa naglilingkod, ikaw sa may radio at ako naman sa church. Pag yung hindi tayo na kapag service ng isang linggo, hindi tayo nakapanambahan, parang kulang yung supplement na nainom natin. Ay, totoo yan. Yan. Pero may kanya-kanyang time. Sabi naman ng Bible time to joy and time to cry, time to work and time to relax. Totoo naman yan. At ang Diyos naman na nagbibigay sa atin ng tamang panahon para tayo makapag-relax. Ito yung ginagawa ko ngayon. Relax pero sa family. Kaya isa to sa bonus lang naman ng Panginoon na makita mo yung pamilya mo. Lalo na sa yung mga apo ko. At dito yung mga kabag-anak dinigay, nakita namin yung bayaw ko. At yung isang kaibigan namin na pastor na matagal ko nang hindi. Alam mo, Brother Ramon, may isa akong kaibigan na pastor. Pangalan niya Pastor Fernan Apolinario. Nakasama ko sa Pilipinas na napakasipag tsaka mahusay ito managalog. Ano ito, mahusay siyang mag-reach out sa mga tao. At hayaan mo pagbalik ko dyan, tatawagan ko siya, sabihin ko kung pwede natin i-guest sa iRadio. Aba, siyempre, all the time. Walang problema. The more, maganda yung nangyayari ngayon sa iRadio. Si June Macas, naging guest ninyo. Marami pa, Brother Ramon, marami pang pastor na pogi. Oo. Hindi naman pogian yun eh, kundi maraming pastor na anointed ni Lord na mababahagian ng ano. Tsaka maganda ang bawat church, malalaman nila ngayon yung programa ng iRadio sa Pilipinas. So, kaya ayun, lumalawak ngayon yung ministry mo, hindi lang sa Metro Manila. Gusto ko makarating ka doon sa may Southern tsaka Central Luzon. Ay, nako, pag nangyari na yun, yung lahat ng mga pastor na yun, tulad si Javison, si Pastor Javison, doon siya sa bandang Cagayan. Biroy mo yun. Kaya yung mga pastor, sila rin ang magkakalat, mag-share ng program din sa iRadio. Alam ko, pangumbida natin talaga ng mga bagay, halos kilala naman nila Myrene, tsaka nila Pastor Norman, lahat din ng mga pastor sa Pilipinas. Dami niyan, Brother Ramon, libo yan. Kaya tatanda na tayo, mag-retire na tayo, hindi pa tayo tapos sa mga pastor. I know. Yun din naman ang din natin plano din natin na kapag lumaki din ang ating programa, siyempre tutulungan din natin yung mga church at mga pastor na yung mga nangangailangan talaga. Yan ang maganda at lahat tayo. Tsaka marami na naman tayo padadala. Si Pastor may kolekta siya na mga donation. Kaya makakapagpadala na naman ng mga kailangan padala sa Pilipinas, si churches na nangailangan. Yeah. Kailan ang balik niyo, Pastor? Sa Saturday, July 3. Diyan ako mag-shoot po 4th of July. Ayos. Magdadala tayo ng Watusi rito. Sa awa ng Diyos, si Pastor Adet pa rin ang preacher natin. Sabi ko, ang daya niya, nag-litrato, pero komportable raw siya eh. Maganda yung parang phone patch. Nag-usap nga kami kanina sa church. So, sabi ko, ikaw, lakas mong manalangin talaga. Ayaw niya kasing magpakita.
Talaga yung pinakamagandang picture niya na screenshot ko pa yun eh. Ay, nako, ayaw, baka magalit sa akin, hindi ako papansinin nun eh. Mother's Day. Yun yata napit ko na kasi siya yung speaker natin na Mother's Day. Kaya yun ang Kamusta si Gay dyan? ayun, nananapa kami pareho. I knew it. Puro steak ba naman ang pinagkakain nyo dyan? Bukas sa huling laban ng apo ko. Pero siya naman kasi, binibit niya yung kanyang record, yung time. Yun naman parang hindi naman talaga competition yun eh. Parang ano sila, on the road to Olympic. Mhm. Pag na-qualify siya, may qualifying time eh. Pag na-qualify yung kanyang time, di magiging ano siya isa siya sa magiging hopefully maging participant. Kaya lang yung age nga niya, 11 lang siya. Tinapat siya doon sa malalaki, sa mga Nako. 13 years old, tsaka mga lalaki nun eh. Pero hindi niya hiniwalayan ha. Hindi lumayo sa kanya. Dikit pa ang laban ha. Oo, nandun naman sa Facebook, pinost ko kanina. Kaya nakakatawa nga eh. Nakakatawa, kaya talagang isa yun sa benefit ni Lord. Kasi nga, di ba, kailangan delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Amen. Amen. Isa to sa desire natin, Brother Ramon, makauwi rin ng Pilipinas, kaya wag natin tatanggalin sa puso natin yun. Ay, alam mo yan, Pastor nung umpisa pa lang tayo nag-radyo dito sa iRadio, no? Ay pinag-iipunan ko na talaga yung pagbabalik ko dyan. Amen. Pag-ipunan natin yan, it's worth. Dahil magandang makauwi ng Pilipinas, ma-meet mo yung mga taong tumulong sa atin, yung mga natulungan din natin. Makikita mo kung paano yung ligaya ng puso na makita natin yung bawat iglesia na nagpapasalamat sa Panginoon. Kaya ayun, mamimiss ko yung mga apo mo. Doon sila kanina. Oo nga. Narinig ka ni Xavier. Hi, Pastor! Kasi nagbi-blink yung aking cellphone pagka may tao doon. Kaya nakakatuwa naman, nagla-lunch kayo kanina ron. Oo. Bueno, Pastor, thank you. At thank you rin, Ramon. God bless you all. At kayo'y mag-iingat. Stay safe. Kayo din dyan, Pastor. Hintayin namin kayo pagbalik niya this Saturday na, no? Siyempre naman. God bless. God bless. Ingat. Regards kay Bossing. Oo, naglalaba. Anong oras dyan? 9:42 na dyan? Abay, oo nga. Alas 9 pasado na rito. Mag-aalas 10 ng gabi. Alright. Tulog na kayo dyan. Okay, God bless. Alright, sige, Pastor. Good night. Good night sa inyong lahat. At magandang umaga pala sa Pilipinas. Sunday ngayon dyan. Huwag niyong kalimutan na manambahan. Saturday pa lang, Pastor. Saturday pa lang. Ay, oo nga pala. Bible study ngayon eh. Oo nga pala. Oo. Saturday dyan. Saturday dito. Pareho lang tayo. Pero gabi kayo dyan. Sa Pilipinas ang tinutukoy mo. Okay. Sa Pilipinas ang tinutukoy ko. Umaga ngayon doon na Sunday. Kaya huwag niyo kalimutan na mag-church. Kamusta rin yan? Bumati si Brother Pastor James. Ayun. At saka, sino pa man nandito? Nanay Luz, andyan din, nanonood. Ayan. Nanay Luz, good evening, good morning. At kayo po'y magsimba. Huwag niyo kakalimutan na magsisimba. Sige po. Sige, Pastor. God bless you. Bye-bye, Pastor. See you. Bye-bye. Bye-bye. Alright, Pastor Sunny po ng... saan gano'n si Pastor? Nasa Pennsylvania ba? Saan ba kanina si Pastor? Nasa East Coast siya. At dinalaw niya yung kanyang mga apo, yung kanyang pamilya. Ganon din si Sister Gay. Ayan, Gay tuloy. Ayan. Bueno, ako po ay magpapaalam na at hopefully ay na-enjoy kayo, no? Ganun lang, gaya ng sinabi natin kanina, huwag niyong makasanayan na may premyo. Hindi sa premyo, kundi dahil gusto nating matuto, gusto nating malaman ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Ingat-ingat po kayo at Sunday ngayon dyan sa inyo and maging maganda ang inyong pong linggo at safe
po kayo diyan, ano? So ingat-ingat lang po. Kita tayo again Tuesday, dyan sa inyo at Monday naman dito sa ating daily iRadio service. Kaya until next week, maraming salamat po. Ako po si Ramon Pascua. Tandaan po natin, ingat lang po at masarap po ang buhay na masaya na walang problema. Pero kung ano man dumarating na problema sa atin, always pray until something happen. Good night and God bless po sa inyo lahat. Asan na ba si Rejoice? Rejoice, halika nga rito. Ayan. Bye-bye po. Bye-bye. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam ba kung sa'yo ay magpapasaya? At siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila. Kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawa. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Sa iRadio, marami kang matututunan. Salita ng Diyos tiyak mong malalaman. Mula sa mga pastor na nagpapugian. Pastor Sunny na pwede mong lapitan. Pastor James na talagang maaasahan. Pastor Franz, Pastor Levi at Pastor Norman. 3 brothers na talagang pangmalakasan. Marami pang iba pero ngayon sila'y pagbigyan. Mga host, aba hindi magpapakabo. Brother Ramon ang nag-iisang machong host. Siyempre si Lola Sweetie na laging pwede. Isa man na atawa niyang nakaka-energy. Pero pa, Doc Espina, very bright. Balitaktakan niya talagang mapapa-alright. Lahat yan, dito lamang matatagpuan. Kaya wala nang iba pang dapat puntahan. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.